So, yun pong ating nasa sa mga Zoom. So, welcome po. And enjoy the message. Enjoy the fellowship. And enjoy the presence of God. Also, those who are following in our live streaming sa ating FB at syempre po sa ating YouTube account na ito po i-upload natin mamaya ng hapon or tomorrow. Salamat po sa mga nagpa-follow at hindi lamang po press message, even songs at mga updates. Yan. So, once again, welcome sa ating po Sunday Celebration Service dito po sa Glory Rizal Center, Batangas. At salamat po sa bawat isa na patuloy tayong nakapagtitipon kahit na po ang iba'y nasa online ay hindi naging hadlang ang halos isang taon na, no? Mag-iisang taon na this coming March. No? Sa dating na Marso ay mag-iisang taon na tayo ay hindi naliban ni isang beses na tayo ay magkaroon ng Sunday Celebration Service. Hallelujah! Palakpakan natin ng Panginoon. Yun po ang pagiging ng Panginoon. At yung pong iba ay talagang nag-invest pa katulad po ni Ate Baby, nag-invest pa ng router. Kasi dati nakadate na lang sila through cellphone. Ngayon nung panahon hindi pa tayo nagkakaroon ng face-to-face gathering, ay marami pong nag-invest, nagpahabit ng internet sa bahay. Ang iba naman po ay talagang inayos ang kanilang mga cellphone. At patuloy naman ang ating po online service, ating po mga prayer meetings, at iba natin mga meetings. So, salamat po sa biyaya ng Panginoon sa technology na nagagamit natin upang magpatuloy tayo sa mga bagay na mahalaga sapagkat ito ang mga bagay na pinatutuan ng Diyos. Amen. My message today is about ganap na pag-iingat o proteksyon ng Diyos sa atin. Ganap na pag-iingat. Okay? This is my New Year 2021 message. My New Year 2021 sermon. Ang buhay po ay mula sa Panginoon. Okay. Tandaan po natin, ang buhay ay regalo ng Diyos. At kung ito ay regalo ng Diyos, syempre, ito ay dapat na pangalagaan, dapat iniingatan, dapat pinoprotektahan. Maraming tao po ang patuloy sa buhay, ngunit hindi alam kung paano pangalagaan o poprotektahan ang kanyang buhay. Ang pinaka-maaring pangit o masalimot na maaring mangyari o magawa ng isang mananampalataya sa kanyang buhay, ang isang Kristiyano, ay yung maging mangmang o maging ignorante tayo tungkol sa proteksyon ng Diyos. Minsan po, hindi naman po dahil sa intensyon ng tao na siya'y gumawa ng kamalian. But because of ignorance, no? Because of ignorance o kamangmangan ay nakagagawa ng kamalian. Naalala ko na noong bago-bago pa akong nagpapastor ay parang bagang napakahalaga noong tinatawag na title. Tawag na pastor. Tapos ako'y maordinahan, parang sarap pakinggan ng reverend. But habang nagpapatuloy po ang panahon, at naintindihan natin, at siyempre naunawan natin ang talaga, ay hindi naman pala ang pinakamalaga yung titulo. But yung titulo, minsan po nababayaran. Minsan, dali lang yan. Kung gusto mo maging bishop, siguro 5 years ago, 10 years ago, may nag-alok na sa akin, matagal ka lang palang nagpapastor. No? Matagal ka lang nagpapastor. So, sa iyong karanasan, sa iyong mga accomplishment, kung binabasa niya yung aking resume, ay qualified ka ng maging bishop. So, hindi ko naman po naintindihan, ano bang kaibahan ng bishop? So, binasa ko, nag-research ako, pinag-aralan ko sa Bible, pinag-aralan ko. Konting kaibahan, overseer, bishop, pastor ay yung the one who taking care, the flocks, no? Nangangalaga, nagpapakain, dinadala ang tupa sa pasulat. Samantalang ang bishop ay nag-oversee ng mga iglesia. So, kaya naman ay sa tingin nila ay mas mataas na kategorya. But, pagdating po sa Panginoon, hindi naman po titulo. No? Sabi nga, what you receive, what you give. Ako ano man ang iyong tinanggap,
kung ano ang iyong mga tinatanggap, ay mas madami kang mga responsibilidad na dapat mong harapin. No? Kaya, bagamat mahalaga na alam natin yung title to address one person para maibigay naman ang karapatang paggalang, pero on the long run, on the end of the day, it's not the title. Kundi kung paano mo ginampanan ang iyong tungkulin ibigay ng Panginoon. Kasi kahit pa anong pagpapakilala, isang tao, either bishop or reverend, meron talagang pag tinawag mong hindi pastor, nagagalit ako. Pag siya yung pastor, no, I'm not a pastor. I'm a reverend. Merong bishop. Pero naalala ko nga si aming pong bishop, ang ating pong bishop dito sa Batangas, ng GBB, si Bishop Bonghong. Ayaw niya na tawagin sa bishop. Ayaw niya sa pagkamat kailangan kasi yun ay hinihingi na ng buong body, majority. Talaga namang he is much qualified sa tagal ng panahon. Talagang kaya siya talagang bishop. Pero hanggang ngayon ay ayaw niyang pagkamat kailangan niyang gawin, ayaw niyang tanggapin. So yung unang alok sa akin, ay nalaman ko na meron pa daw sing-sing na ibibigay. At mura lang daw, 20,000 lang daw ang kailangan ko yan. May bayad pala yung pagiging bishop. But anyway, minsan nga, pag ako pinasa utak kinabalo ang minsan tawag sa akin na kayo mga pastor ay Eloy. So okay. Mas napipil ko minsan kasi nami-miss ko rin yung minsan yung hindi ka ba laging pastor, ibang kung sino ka. So alalahanin natin na kahit pa anong ating nakabot, nararating, o ano ang ating titulo, we are still a human. At kung hindi sa biyaya ng Panginoon, kung ano man tayo ngayon, meron tayong tinatanggap, meron tayong titulo, ayun ay grace ng Diyos na dapat natin nilalang. So hindi dahil sa may mga daang titulo ay angat ka na sa iba. But still, although may mga tao talaga naman kailangan nila ng bodyguard, kasi minsan, katulad po ni Dr. Morris Cerulo, hindi naman siya humingi ng bodyguard. Pero tuloy natin sa Pilipinas, marami siyang nagpipresenta na mag-secure ng kanyang seguridad. Dahil ang mga tao po ay nagsasalubungan. Dahil ang pakaramdam nila ay bilang tinatawa ng Panginoong Jesus, ay talagang makalapit lang sila sa likod ng Diyos. Ay sila yung makatatanggap na lang pala during his time. At inabot ko pa yun. Talaga namang binibili ko doon ako sa unahan, makaupo. At gusto ko kayo mapatungan ng kanyang kamay. So, na-experience ko naman ng beses. Pero siyempre, ay paniniwala. So, pagkamat wala namang masama na ikay mapatungan ng kamay. Pero wala po ito sa ganong mga bagay para tayo. Ang mahalaga po yung ating spirit. We must grow in our spirit. We have a right mentor, a right connectivity sa mga tamang tao, and we will grow. We will grow in that. So, yes, ang pinakamasalimuot na magawa ng isang man na pagbaya ay yung maging ignorante tayo. Lalo na po doon sa pinatawag ng protection ng Diyos. Lalo na sa mga bagay ayon sa kalooban. Para din yung love and obsession. Siguro, my message about love and obsession is for this coming February. Pero I just give you what is the difference between love and obsession? That's my assignment. Kasi minsan akala ng iba, pareho lang yung, kasi diba, pag mahal mo sa tao, gagawin mo lahat. Minsan pag obsessed ka rin sa tao, ginagawa mo rin ang lahat. But the difference is, yung sa love, because of your love, hinahayaan mo yung paglago ng inyong relasyon at paglago mo bilang tao, bilang Kristiyano rin, ay magpatuloy. But obsession is the one who will control. Yun ay yung isang bagay na kumukontrol sa individual. Kaya, those are young people, be careful between love and obsession. Akala na iba, love pa rin may pala obsession na. Kaya may iba na uuwi sa, diba meron dito sa Manila North, nakalulungkot na balita, pagkabat, hindi ko pa rin matanggap. Ito pa talaga ang dahilan. Nagpakamatay dahil brinate daw nung girlfriend.
Ngayon, ito nakakagulat. Yung girlfriend, minsan hindi mo nakikita ng personal. Kachat lang. At hindi nga sigurado baka yung kung tunay na tao yung kanyang kachat. Baka robot. Hindi mo yung nakikita eh. Di ba marami naman ganun, no? Yung nagpapaggap na, kunwari, I'm sorry, may mga tao rin ako mong pinaprank, chat. Sabi ko ko'y taga-Balayan. Ay, saan inyo doon sa Miselis Bakery? Alam ko ba yung Miselis Bakery? No? Ay, talagang pupunta na. At talagang makikipagkita sa, alam mo yung June 23. Makikipagkita siya. Hindi ko matandaan kung anong ginamit ng pangalan, babae. Pero, yung hindi mo nakaharapin ang video ko, pwede rin namang hindi rin yun. Pwede ginagamit lang nila. Although sa mga istorya lang ng pelikula ng mga scene ko nakikita noon. Pero, yun nga po nakaluloko. Ayon sa mga kwento, sa pamilya, ay kaya nagpakamatay. Ay dahil binake ng girlfriend, ay hindi ko nakikita. Hindi ko nakikita. So, okay. Sa mga huling araw na ito, ay hindi lamang po mga ganong kwento ang ating maririnig, makikita, maging ang kasamaan ng isang araw lamang, araw din ng linggo ng last week. Alam naman natin, ito ay naging trending. Merong pinatay na mag-ina. No? At kita-kita natin sa video kung sino pumatay. Bagamat hindi natin sinasabi lahat ng pulis, pero isang pulis na dapat nagpuprotekta sa kapakanan ng kaligtasan ng mga mamamayan, ay siya pong naging pasimula ng pagkatakot at nagdulot ng pangamba sa buong pamilya Gregorio doon sa Paningit Tarlac na hanggang ngayon ay hindi ko alam kung nailibig na, no? Hanggang ngayon ay nagdurusa. Bagamat nagdurusa din naman ito gumawa. So, ang kasamaan po ay patuloy at kabi-kabila ang kasamang ito at higit pa ang mararanasan. Sapagkat ito ay nasusulat at ito ang mangyayari na ang masama ay patuloy magpapakasama. At ang mabuti naman ay dapat patuloy na magpapakabuti. So, subalit in the last days, God will separate. Ito maganda. Ibubukod ng Diyos ang Kanya. Kung sino ang tunay na Kanyang ibubukod. Ibubukod niya yung mabuti sa masama. Ibubukod niya ang kambing sa tupa. Ibubukod niya ang nanunuwag doon sa maamo. Hallelujah! On the last days. So, and this is the will of God. At ito ang kalooban ng Diyos na walang masamang mangyari sa sino mang taong tunay na mananampalataya. Walang mangyari sa sino mang tao na tunay ng tiwala sa Diyos. Kalooban ng Panginoon na walang anumang masamang mangyari sa iyong buhay. Amen. It is God's will to separate us from, and God will accept us sa mga bagay na kaparusahan at kapahamakan. Unless pinahintulot ng Diyos na mangyari. Kaya nga, even si Job, ano? Nung siya ay inaatake at tinutorment ng kaaway, ay nakagawa lang si Satanas sa kanyang buhay, malibang ipinahintulot ng Diyos. Ganon din sa Panginoon Jesus. Bagamat siya'y pinagtangkaan ng marami, nahihulog sa bangin. Pero ni balahibol niya hindi nagalaw. Bakit? Sapagkat hindi pinahintulot ng Panginoon. Bilang kanyang. Ganon din sa buhay mo. No? Hindi pwedeng galawin ka ng kaaway ni anumang bagay sa iyong buhay libang pinahintulot ng Panginoon. Subalit, may mga kinakailangan tayong gawin o mangyari upang maranasan natin ang ganap ang protection ng Panginoon. Siyempre, hindi naman ito automatic agad mararanasan mo. Yes, when you receive Christ in your life, ikaw ay nasa kamay ng Panginoon. But, hindi lamang yun. At yun ang ating pag-aaralan ngayon. So number one, ang una ay dapat kang ipanak na muli. Yan. Yun ang importante. Sapat kung wala sa iyo ang kaligtasan, syempre hindi ka magiging ligtas dahil ang tirahan na may katiyakan ng pagkalinga o pag-iingat ng Panginoon ay ang tirahan ng kasama mo ang Diyos.
ang tirahan ni Kristo. Diba sabi ng Bible, kung buksan natin ang Psalms 91 verse 1. So, ang sino lang nananahan sa piling ng kataas-taas ng Diyos na makapangyarihan ay kakalingain. Mas maganda nga yung sumigan ng Diyos. So, ulitin natin, Psalms 91 verse 1. Ang sino mang nananahan sa piling ng kataas-taas ng Diyos na makapangyarihan ay kakalingain. Kaya kailangan ng tao isilang na muli upang ikay maging bahagi ng sambahayan ng Diyos. Upang ikay maging bahagi ng tirahan ni Kristo. No? Sapat kung saan nandoon si Kristo, kung saan nandoon ang Diyos, nandoon ang kanyang pag-iingat. Kaya, importante na maintindihan natin ang kahalagahan ng kapakanan. Di ba sabi ng Bible, malibang ang tao? Sabi nga ng John chapter 3, verse 3. Mula verse 3, malibang ang sinuman ay isilang na muli o ipanganak na muli. Hindi siya maaaring makapasok sa harian ng Diyos. So tanging ang kapanganakan muli, ang kaparaanan upang ang isang tao ay maging kabahagi o magkaroon ng karapatan maging bahagi ng sambahayan. At ang kapanganakan yun ay hindi ayon sa kagagawa ng tao, hindi ito yung pag-alip sa anumang sekta o giliho. Hindi rin ito batay sa kung ano ang titulo mo, ano ang iyong naabot, kundi ito'y batay sa iyong tunay na relasyon kay Kristo. Ito'y isang karanasan na minsan mararanasan ng bawat tao. Sapagkat lahat tayo nagkamali, lahat tayo nagkasala, lahat tayo nagligaw ng landas, tulad ng mga tupang nagkanya-kanya ng tao. Subalit sa kanyang habag at biyaya, isinugo ng Panginoon ang kanyang anak si Jesus. Sabi nga ng John chapter 3 verse 16, gayon na lamang ang pagsinta o pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan, kaya ibinigay niya kanyang kaisa-isang anak upang ang sino man sa kanya ay sumampalataya ay hindi mapahamak kung hindi magamit o magkaroon ng buhay na walang hanggan. Magkaroon ka ng karapatan na makapasok sa harian ng Diyos. Magkaroon ka ng karapatan maging mamamayan ng kalangitan. Magkaroon ka ng karapatan manirahan sa tirahan din ni Kristo. Kaya ang sino na ninirahan sa piling ng Diyos ay iniingatan ng Panginoon. So that's the number one requirements. Kailangan mo na ikaw ay magtiyak mo na ipinanganak ng muli. Ang kapanganak muli ay hindi pag-anig, hindi ito pagkasabi ng hallelujah, hindi lang ito yung pagdalo. Yung mga pag-hallelujah, pag-awit, pagtatas ng kamay, pagdalo ay kailangan ng isang tao bilang bagong nilalang upang lumago. Subalit ang kapanganak muli, ito yung tinanggap mo sa iyong buhay. Isinuko mo ang buhay ni Kristo at tunay na ginawa mo siya ang Panginoon at sarili ko. Ikaw ay nanalangin ng paghingi ng tawad at nanalik at nanampalataya na ikaw ay pinatawad ng Panginoon. Binuksan mo yung puso at hinayaan mo na ang Espiritu ng Diyos ay manahan sa iyo. At ang kapanahon muli ay minsan lamang. Hindi ibig sabihin, tulad ng minsan na rin ko, ako hindi dati born again. Nawawala pa rin pagiging born again. So minsan lang ang tao ay manahan na muli. Kung paano tayo minsan lang ipinat sa mundo, pero din, ang spiritual na kapanganahan ay minsan lang. Wala pong isang taong paulit-ulit. Yung bautismo, pwede kang paulit-ulit. No? Kasi naalala ko nung nabubuhay si Jess Baral. Kapag nagpabautismo na sa kanyang pastor. No, makilala si Engineer Bicol, nagpabautismo. Nung ako'y makilala, abay nagpabautismo din. Ay, iba pa yata itong mga pastor na ito. Ay, habol ang habol sa akin. At nung kami nagpabautismo, nagpabautismo rin. So, kahit po ilang beses tayo magpabautismo, ang kapanganakan muli. Meron mga taong nabautismuhan, pero hindi naman ito na naman. Okay? Kaya, importante po yung kapanganakan muli. That's the first step. Yun po ang unang requirements para maranasan mo na ikaw ay iniingatan at pinoprotekta ng Diyos. Maging mamamayan ka at maging miyembro ng sambahayan ng Panginoon. At mangyayari lamang yon kapag ikaw ay ipinanganak ng muli. Hallelujah! So, pangalawang bagay, syempre, matapos ka rin anak ng muli, kailangan mo maunawahan ang iyong posisyon kay Kristo. Maunawahan mo ang iyong posisyon kay Jesus. Even on this day, sa mga susunod na araw, mahalaga na lagi natin alalahanin ano ang iyong posisyon sa Panginoon. Minsan, ang isang tao matapos na born again, hindi nagpapatuloy ang paglago. No? Kaya nga po, ang sumisira o ang nagpapahamak sa tao ay hindi yung
Hindi lamang yung dahil sinakagagawa ng mali. Ang una nagpapahamak sa tao yung kamangmangan. Kasi minsan, hindi mo alam na mali na ay nagagawa mo. Halimbawa, hindi mo alam kung ano ang difference ng love and obsession. Akala nila love pa rin. Yung pala obsession na. Diba? Siguro nakikinig ko ng mga adult. Diba? Yung mga kabataan minsan hindi pa nakikinig. Akala niya love pa. Hindi niya alam na control na siya ng tao. Gusto niya. Minsan, pinagsisilaw sa ngayon, pati yung tatay, yung nanay, pati yung kapatid, pati yung pag-aaral, at minsan lahat na pinagsisilosan. Because obsession na yun, hindi na yung love. Hello? Diba? Kasi hindi alam. The problem is ignorance. Kaya nga sabi ng Bible, people are destroyed because of lack of knowledge or ignorance. Ang tao na papahamak dahil sa kamangmangan. Kaya nga, even our possession in Christ, maging yung protection ng Panginoon sa atin, importante maintindihan natin. Importante yung alaga ng kapanganakan muli. Importante yung malaman natin our position in the Lord. Our position in Christ. Sabi ng Psalms 82 verse 5, wala silang nalalaman. Hindi sila nakakaintindi. Wala silang pag-asa. Namumuhay sila sa kadiliman at iyayarin nila ang pundasyon ng mundo. That is how ganon ka-delikado, ganon ka-salimuot ang isang tao kapag namumuhay ka sa ignorance. Kaya importante rin po, yes, wala na pong higit pang pinakamalaga na dapat tayong binabasa maliban sa Bible. Importante. Wala na pong higit pa. Dapat lahat ng mananampalataya, kaya ikaw man ay bago o matagal na, kahit ikaw ay pastor ka o bishop ka pa, o kahit anong pang posisyon mo, kung senior ka pa, o ano pang mas mataas pa sa bishop, no? Kailangan pa rin natin ang mag-aral at magbasa ng Bible. Okay? Pero hindi lang dapat Bible ang ating ginagawa. Hindi lang dapat Bible ang ating ginagawa. Dapat marunong tayo gumamit ng Google o yung internet. Marunong ka magbasa ng ibang mga ibang. Importante rin yung tayo ay well-informed sa nangyayari. Hindi para tayo mag-acquire ng karunungan ng mundo, kundi just for information. No? Dapat alaman mo ang tamang pagtawid sa kalye. No? Are you with me? Dapat alaman mo ang tamang pagmamaneho. No? Paggamit ng internet. Paggamit ng cellphone. Kaya nga may mga manuals minsan. Kaya nga importante rin yung pagbabasa. Importante yung inaalam natin ang mga bagay. Even ang our feelings, dapat alaman mo yung damdamin. Alam mo ba ano yung difference? Alin yung obsession? Alin yung love? Alin yung ano yung bagay na nagpapalago? Ano yung bagay na sumisira? Diba? Ganun din in the church. No? Alam dapat natin yung kalooban ng Panginoon at yung pamantayan ng Diyos at pamantayan ng tao. Diba? On the last days, God will test everything. No? Yayanagin ng Diyos ang lahat ng bagay. Yung kung nagaganap sa atin at yung halos isang taon nang nangyayari mula pa sa bulkan, ito po'y bahagi lang ng last days. No? Hindi pa po ito ang kasukdulan ng lahat. No? Simula pa lang ng mga paghihirap ang sabi ng Bible. No? But sa buhay ng mga mananampalataya, you are exempted, you are protected. Amen. Hallelujah. Because the Bible said, ang naninirahan sa piling ng Diyos ay ingatan ng Panginoon. Remember, during na magkaroon ng kahirapan sa Egypt, during na magkaroon ng kahirapan sa panahon ni Elijah, 3.5 years. Pero si Elijah rin naman nakaranas din siya na halos walang pagkain, pero hindi siya ginuto ng Diyos. Kahit uwak, sinubo ng Panginoon, mapakain lang kanyang nalito. Noong panahon nila Joseph, matagal pa alam ng Panginoon ang paghihirap na mararanasan ng sambahayan ni Jacob ng Israel. Pero ipinadala na agad ng Diyos sa Egypt si Joseph to prepare. Sapagkat ayaw niya, ang unang niyang dahilan, mahal niya ang sambahayan ni Israel. Amen? Mahal niya. Hindi dahil sa Egypt. Ang Egypt ay kumbaga sa dawag isusan lang ng biyaya ng Diyos. Pati sila ay sumagana just to preserve the nation of God. Hallelujah. Ganon din. Ganon din. Kaya nga hindi ginugunaw ang mundo kasi narito ako sa mundo. Amen? Hallelujah. So, sa mga taong ignorante, wala silang alam. Alam kang bagay ay pinipilit nilang alamin sa magitan ng pamantayan ng tao.
O, 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 they are trying to find, nagpipilit silang hanapin ang nawawalang karayom sa gitna ng kaliliman. Mahirap yun. So, ang kawalang kaalaman kung sino ka ay nagbibigay ng pagkakataon sa kaaway o sa demonyo o kay Satanas. Ito ang nagbibigay ng kaaway upang sirain ang ating buhay. Ngunit, hindi iyon ang plan ng Diyos sa buhay ng mananampalataya. Hindi yun ang plano ng Panginoon. Okay? So, dapat mong maunawaan ang iyong bagong katayuan bilang isang anak ng Diyos. Sa isang sambahayan, hindi naman lahat ay anak. Pero iba yung anak. Remember the parable of the prodigal son? Actually, ito yung parabola. Pero ito yung totoong nangyayari. Sila'y parehong anak. Yung isa nga lang pasaway. Pero kahit pasaway, hindi nangangahulugan ng hindi siya anak. Yung karapatan ng pagiging anak, kailanman na hindi pinakaitan naman. O hindi ko sinasabi kayo maging pasaway. Pero alam natin, minsan tayo pasaway sa Diyos. Pero minsan, hindi sinabi ng Diyos dahil pasaway, hindi na kita anak. You're still part of His household. Bahagi pa rin ng kanyang sambayan at ikaw ay hindi lamang bahagi, ikaw ay anak. Amen? Amen. Yung panganay, nagrereklamo. Sabi ng panganay, ang tagal ko na dito. Hindi man lang ako pinaghanda na ay tatay. Bakit naman tatay ganun? Ako may mabuting anak. So hindi pala sapat ay tayo mabuti Kristiyano. Kailangan ikaw ay Kristiyano may boldness. Kailangan naging Kristiyano, alaman mo ang iyong posisyon. Okay? Nagugutom ka pala, hindi may pagkain sa rep. Pwede ka magluto at lahat ng dilatang yan. Kahit anong buksan mo dyan. Kahit magalit ako, wala rin ako magagawa. Bakit? Anak kita Di ba? Alam mo, hindi lahat ako anak nakikialam ng aking mga dilata. So, baka magalit si Papa. Pero wala akong magagawa. Pero meron akong anak na kahit ako magalit, papakalaman pa rin ko. Kasi wala ka naman magagawa pag kinain. Hindi mo na siya pwede palayasin. Kasi, kaya, doon pa na ulit, hindi ako nagagalit. Nung muna, kung sino kumain na nakin dilata? Si ganito. Wala ka naman magagawa, kinain niya Pero kung ibang tao, siguro isang beses, pero pangalawa, pabantayan mo na yun. Sugat ko pa dito. Bakit po? Kinakain mo nga hindi lahat. Pero pag anak mo, hindi pwede pagbawalan. Hindi pwede pagbawalan. Tumira, tumulog, magbukas ang kahit kahit ang tindahan ni Cristela, kahit ang tindahan, kahit ako nagbabayad, kami nagbabayad. Pero pag may anak siya gusto kumuha, wala na siya magagawa. Bakit? Kasi anak. Ganon din ikaw. Hallelujah! Bilang anak ng Diyos, bilang isang taong na ay Kristo, dapat alam natin ang ating posisyon dito. That is the problem of the prodigal son, yung eldest son. Yung doon sa prodigal son, yun ang problema ng eldest, ng prodigal son. Hindi na-realize, hindi na-iisip. He is also a son. Ang katulayan, mabuti nga siyang anak Pero nagreklamo siya, bakit hindi mo pinaghahanda? O tutusin, hindi niya kailangan maghanda. Gusto nyo patay ng kambing? Magpatay sa araw-araw. Kapahintad ka nag-aalaga. Amen? Hello, ganun din po tayo. You must understand your position in the Lord. Dapat naiintindihan mo araw-araw kung ano ka sa harap ng Diyos. Hallelujah! Sa bagong kapanganakan, ay tinanggap mo ang buhay ng Diyos. At ito'y kumikilos sa iyo. At ibig sabihin, hindi ka masasaling, hindi ka masasaktan, hindi masisira ng dyablo o ng kanyang mga kampon ang iyong buhay libang pinahintulot ng Diyos. No one can touch even your, kahit yung kilay mo, may anumang pinakamaliit na balahibo sa buhay mo. Walang pwedeng salingin ang kaaway libang pinahintulot ng Diyos. Amen? Kung alam mo kung sino ka kay Kristo, hindi ka masasaling ni Satanas sapagkat nasa iyo ang buhay ng Diyos. Sapagkat upang maranasan mo ang proteksyon, dapat mong maunawaan ang iyong bagong karatayuan. So, para maranasan mo ang proteksyon, siyempre, alaman mo ito pinakamuli. Alaman mo, God will protect you. But you are not only protected, you must also understand your position in the Lord. So, that's why, kung bakit you can keep your protection para patuloy mong mapanghawakan ang iyong
ang pagkalinga ng Diyos sa iyong buhay. Dapat naiintindihan mo ang iyong protection. People are destroyed. My people, ang bayan ng Diyos. Ibig sabihin, ang mga mananampalataya, minsan napapahambak. Hindi dahil sa hindi sila protektado ng Diyos. Dahil sa kamangmangan. Amen? But gusto ko pong ulitin sa inyo ngayon, ang iyong katatayo ay kay Kristo. Ikaw ay kay Kristo. Amen? At dahil kay Kristo, iniingatan ka ng Panginoon. Hallelujah. Sa bago mong kalagayan, maaari kang makapamuhay ng isang ganap na matagumpay. Ano man ang mundo mong ginagalawan, gano'n man ito kasama, sa gitna man ng pandemya, sa gitna man ng kahirapan. Yes, next year, mas marami pong tao makararamdam po ng kahirapan dahil po mas maraming kumpanya nagsara, maraming wala ng hanap buhay. Mas lalo po tayo maging extra ang ating pag-iingat dahil na po sa paglabas ng bahay. Hindi lamang sa mga viruses, kundi siyempre ang kasamaan. Alam niyo naman po ang tao, may kasabihan, kapag ang tao ay walang Diyos sa kanyang buhay, kahit sa pagkaling kumakapit kapag nalilito. Ibig sabihin, binibigyan ng dahilan ang gawain masama para lang matulugan ang pangailangan. Marami mag-aalarowin mo. Ibig sabihin, gagawa ng kasamaan para lang pakainin ang kanyang pamilya. At yung iba naman ay makikisabay. Sasabayan. May pangalaman, ang nakarang taon marami na na-expose. Hindi lamang po ang kapulisan. Iba-ibang sa rin ng biyano, maging ang kanimang mga mayan. Maraming exposure na ginawa. At maging po ang mga mananampalataya. Na-expose din ang tunay na mananampalataya. No? Diba? Nahayag kung sino ang tunay na mananampalataya. Kung sino magpapatuloy sa kabila ng pandemya, sino magpapatuloy. Diba? So, but always remember na ang ating nararanasan, ito'y bahagi lamang ng proseso ng Diyos sa ating buhay. Hindi ito ang tunay na pagkatawag sa ating Panginoon. Hindi ito ang tunay na layunin ng Diyos. Sapagkat ang tunay na layunin ng Panginoon, tayo ingat at tayo protektahan, tayo kalingain. Amen. Amen. Sabi po ng Mateo chapter 6, ni walang isang maya o isang ibon na nananaglag sa lupa na namatay dahil sa gutom. At nung i-autopsy na hinapatunayan ng doktor na kinamatay ito yung ulcer. Wala pa akong nabalita na isang ibon na kinamatay yung ulcer. Hindi sila marunong mag-ani, hindi sila marunong magtanim. Ganun ba kaya na ikaw ang anak ng Diyos? So God will going to give us more strategies, more signs and wonders. At higit sa lahat, bibigyan tayo ng mga bagong karunungan, kaunawaan upang hindi lamang tayo mag-survive, kundi mag-excel sa anumang bagay na ating ginagawa. Amen? Amen. So, pangatlong bagay, maunawaan mo na ikaw ay nasa isang bagong kaharian. Yes, your position. And you are in a new kingdom. No? Yes, this earth is another kingdom. But we are in a new kingdom. Tayo bahagi ng isang bagong kaharian. Sabi ng John 17, verse 14, itinuro ko na sa kanila ang salita mo. Napupuot sa kanila ang mga taong makamundo dahil hindi na sila makamundo. Tulad ko, hindi makamundo. Nakikialam si Satanas sa mga nangyayari sa mundo. Hindi siya may kontrol ng mundo. Pero siya nakikialam. Meron siyang kontrol sa isipan ng mga taong walang pananampalataya. Yes? Siya ang pinatawag ng Diyos ng mundo ito. Hindi dahil sa siya ang may ng mundo, kundi ng mga taong walang pananampalataya. Kaya niyang pakialaman ang isipan at puso ng tao. Kaya niyang influensahan. At kahit nga Kristiyano, kapag ikaw ay naging ignorante, pwede kang ma-influensahan ng kaaway. So nakikialam siya. Ngunit ikaw ay kabilang sa ibang kaharian. Ang mga batas ng kaaway ng diablo sa mundo ay walang kapangyarihan sa iyo bilang isang taong nakaranas ng mga nakakapit. Dapat nating tandaan, bilang isang taong nakaranas ng ikaisin na muli, walang kapangyarihan sa iyo ang batas ng kaaway. Sapagkat hindi ka niya nasasakop. Ang nakasasakop sa iyo ay ang batas ng Diyos. That's how important the law. Sabi ko, pinag-usapan ng law, yung iba yung tumataas ang pinay, tayo ka na bumuhay sa batas. No.
when we talk about law, it's not just about do and don'ts. It's about principles. There's a law of gravity. Ano mang ihagis mo pataas, huwag lang masasabi, babagsak sa lupa. So, minsan iba masyadong allergy dun sa law. We cannot separate law from the grace. And we cannot separate grace from the law. Hindi naman pwede paghiwalay ng dalawa. Basta naging komplikado ang isipan ng iba. Paano ginagawa nilang komplikado? No, it's not about the law by itself. It is the spirit of the law. It is the spirit of the law. And the spirit is, the spirit comes from God. Dahil kapag ang batas ay isang batas lamang, kaya mo lang niya susundin dahil pag may nakakakita, dahil may nagpapawal. Pero kung ang batas na yan ay hinimugit sa iyong puso, dahil ikaw ay nakakilala sa Panginoon, ikaw ay na-born again, totoo, inuugit ng Diyos ang batas sa iyong puso. Amen. So hindi dahil hindi mahalaga ang batas, mahalaga nga lalo ang batas dahil hindi nasa puso mo. Amen? So you cannot separate law and grace, and that's grace of God. That is the grace of God. Ang biyaya ng Diyos, hindi mo na kailangan magpilit na sumunod dahil inuugit ng Diyos ang batas sa iyong puso. Magiging bahagi mo ang sumunod sa batas ng Panginoon. Hallelujah! Are you with me? That's a revelation. Ang mga batas ng kaaway sa mundo na ito ay walang kapangyarihan sa iyo bilang pinakamulit sapagkat kabilang ka sa ibang kaharian. Kahit tayo nasa ibabaw pa ng mundo, tayo ay bahagi ng kaharian ng Diyos. Amen? Aminin na natin, hindi ito ang aming palaging tahanan. Hindi pa samantala lang. Hindi yan ang palagian ng kami. Series may bagong kami. Ang panahon ni FPJ yung sa, ano yun? Pelikula niya na maestro. Adelante, atras. Pero, maganda. Malamig ka. Si Kagata parang pinilalamig. Yung ibig nagpabawas na lang. Pero pala ito nilalamig. Napapagano. Marami. Si Gagi nila, laki-laki na. Si iba, kita ko, lumipat pa ng pwesto. Si hindi ginaw, ano. Ginaw eh. Mabuti na lang, narapong ako. Pero malaking tulong yung mas lamig, ha? Kasi ayon dun sa mga eksperto, pag giniginaw, katakpan mo yung mga buta sa mga buta. Tahinga, yan. Pero siyempre, kailan mo yung nakakain mo naman. Malaking tulong pag giniginaw. Tagalin mo yung mas mo, mas giniginaw. Kaya, so, inilipat ka mula sa kaharian ng kadiliman patungo sa kaharian ng Diyos. Dahil sa ikaw ay ibinanak na muli. Sa Colossus chapter 1 verse 13, iniligtas niya tayo mula sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat tayo sa kaharian ng minamahal niya. Hallelujah. So, hindi ito ang tunay nating tahanan. Hindi ito ang tunay nating mga kalagayan. Yes, we can enjoy the goodness, the favor of the Lord while we are on earth. Maaari natin ma-enjoy ang mga biyaya ng Diyos habang tayo namuhay sa lupa. Why? Dahil gusto ng Panginoon na makapag-focus tayo sa mga bagay na pinapagawa niya. Ipinaparanas sa atin ng Diyos ang anumang, kung ito may kahirapan, anumang pagsubok, ito ay pinaparanas lang sa atin ng Panginoon upang may matutunan tayo dahil nais na tayong maging instrumento para sa kapakanalan maraming. Amen? Kaya, bilang ikaw ay pinakmuli, binago ng Diyos ang iyong katayuan. Huwag mo lang isipin na, ako'y ganito na lang, ako'y mahirap. Yes, hindi naman ang pamantayan ng ikaw ay nagtatagumpay kay Kristo, hindi mayaman. Pero, nais kong sabihin sa inyo, totoo, hindi kalooban ng Diyos na tayo ay maghirap. Iba yung kaya ka naghihirap because you choose. Pinili mo ito na ikay mahundok o kamangara sa lugar na mahirap. Siyempre, pinili mo yun eh. Pero hindi na mahulugan, ikay mahirap. Dahil ang biyaya ng Diyos ay sagana sa buhay ng kanyang mga anak. Ang kanyang provision,
ang kanyang supply ay sagana at hindi ka pagkukulangin. Binago na ng Panginoon ang iyong kalagayan, ang iyong katayuan, at kailangan lakaran mo ang bagong bagay na binago ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Hindi ka nakabilang sa harian na kung saan naroon si Satanas, at hindi pwede mo hindi siya bigyan ng buwang sa iyong buhay. Pwede mo siya hindi bigyan ng pagkakataon sa iyong buhay. If you continue in God, in the Lord, kung patuloy tayo at magpapatuloy sa Panginoon, pwede mong hindi bigyan ng pagkakataon ng diablo sa iyong buhay. Kapag ang pangunawa na ito ay dumating sa iyong buhay, nalalaman mong hindi ka maaaring atakihin dahil sa anumang hindi nakaugnay kay Kristo ay hindi rin pwedeng salingin ng kaaway. Maliban, ito ay pinahintulot ng Diyos. Hindi ka pwedeng galawin ng kaaway. Ang anumang na kay Kristo, walang kapangyarihan sa Diyos. Amen? Pang-apat, dalas. Palagi tayo kumuha ng tamang pagpapahayag. Sabihin, tamang salita. Number one is, you need to be born again. Number two, alalahanin natin, remember your position in Christ. Pangatlo, you're in a part of the new kingdom. At pang-apat, always speak or gawin natin ang tamang pagpapahayag. Tamang statement, tamang mga sinasabi, tamang deklarasyon. Dapat always give a right declaration. Huwag tayo magsalita ng mga bagay na mali. Palagi kumuha tayo ng tamang pagpapahayag. Ito yung pagpapahayag na nagsasabi ng iyong proteksyon na ikaw hinahangad ng Panginoon. Huwag mong biglasin ang anumang sinasabi ng mundo. Ngunit ipahayag mo ay kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ang sabi ng mundo, walang pag-asa. Ang sabi ng mundo, lahat ng tao ay pasama ng pasama. Hindi lahat ng tao. Yes, that is have true. Pasama ng pasama ang mundo. Pero dapat ang mananampalataya, pabuti ng pabuti. Hallelujah. Hallelujah. So, sabi ng mundo, pero ang sabi ng Diyos, ang sabi ng salita ng Diyos, ang buhay mo ay pabuti. From glory to glory, mula sa kaluwalhatian patungo sa isang bagong kaluwalhatian, patuloy na uunlad, lalago ang iyong buhay. Ang pagpapahayag kung ano ang sinasabi ng Diyos ay hindi ito pagmamataas. Hindi pag sinabi mo, ay pinagpala ng Panginoon, hindi mo sinabi ito pagmamataas. Ito ay pagdideklara kung ano ang katotohanan at ano ang katuparan ng iyong pananampalataya. That is the law of faith. You are just declaring what is the law of faith. Sinasabi mo kung ano yung batas ng pananampalataya. At ang batas ng pananampalataya, ikaw ay pinagaling ng Panginoon. Ikaw ay pinagpala ng Diyos. You are highly favored. You are protected. You are loved. Ikaw ay iniingatan at ikaw ay pinagpala ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Kawikaan chapter 6 verse 2. Ano pong sabi ng ang Biblia? Ikaw ay nasilo ng mga salita ng iyong mga labi at ikaw ay nahuli ng mga salita ng iyong bibig. So that's how important your declaration is. Ganon kahalaga ang ating mga idinideklara. Kaya nga, kung ano ang laging sinasabi ng tao, yun ang laman ng kanyang puso. Kaya importante. Maraming tao ang napamatay nang wala sa oras dahil maling papahayag ng Diyos. Kapag nagpahayag ka ng isang negatibo, ano po nangyayari? Ikaw na ang pusa nag-aalis ng proteksyon ng Diyos sa iyo. That's why kailangan ingatan mo ang iyong sinasabi. Kahit Kristiyano, bakit po napapahamak? Because they declare a wrong thing. Sila mismo ang nag-aalis. That's how powerful your tongue is. Ganon ka kapangyarihan. And you are blessed. You are protected. You are cared. You are loved. You are highly favored. You are healed. Amen. Always declare the good things. What is written in the word of God. Kawikaan chapter 18 verse 21.
Ang kamatayan at buhay na sa iyong mga dila. Life and death is in the power of your tongue. At ang umiibig sa kanya ay kakain ng kanyang mga bunga. Kung ano ang yung sinasabi, sabi, di ba may kasabihan na sabi din ng Panginoon Jesus, kung ano ang puno, siya ang bunga. Kung ano ang kinakain ng tao, nilalabas din. No? Pero kung ano laman ng puso, yun ang paparami sa tao sapagkat lumalabas ito sa kanyang bibig. Hallelujah! So, ang salita na iyong pinapahayag ay tumutukoy sa direksyon ng iyong buhay. Nasa iyong bibig ang kapalaran ng iyong tadhana ng iyong destiny. So, always remember your position in the Lord. You are born again. Your position, you are part of God's kingdom. You are in Christ. Amen? You are protected. So always declare the right thing. Kapag pinag-uusapan ng mga tao ang mundo tungkol sa kawalan, kapayapaan, sa harap ng mga nagaganap patayan, kidnapping, dahawang, kasama sa lipunan, korupsyon. Ano man ang nangyayari pag hindi natin, ipahayag naman natin ang kaligtasan ng Panginoon. Ipahayag naman natin ang biyaya ng Diyos. Ipahayag natin ang pag-ibig ng Panginoon. Ipahayag natin ang ginagawang kabutihan ng Diyos sa mga tao na titiwala. Hallelujah! There is power in our time. Wala po kahit ano mang gawin ng mga tao nagrarally sa mali. Sa tagal na nagrarally, ano nangyari? Wala naman nangyari. Ano? Tumanda na yung nagrarally hanggang ngayon, nagrarally pa rin. At walang mabuti kahit sino presidente. Wala mo doon ang susi. Ang tunay ng pagbabago. Ang tunay ng pagbabago ay nasa pangyayari ng ating dila at ang ating tubo. Sa ating pananalangin, sa ating pagtitudya ng tamang panagay. Let's pray for our nation. Let's pray for our leaders. Let us pray for our parents, for our family, for our leader, just leader. Lalo na po yung ating mga leader sa lipunan. That's only that we can do as a Christian. And gawin natin ang ating tungkulin bilang mga mamamayan. And always remember, you are protected. You are indeed. Marami ang nagugulat, minsan, ito mga born na ganito, parang hindi na mo problema sa pandemya. Kami nagpamas din. Di ba? Nag-vacation din tayo. Gumagamit tayo ng alcohol. Nag-iingat din tayo. Pero sa kabila noon, alam natin sa pag-agbiyaya. Amen. Hindi tayo nangangamba sa darating na bukas. Dahil ang ating bukas, ang ating buhay ay nasa Panginoon. Hallelujah. Mateo 12 verse 37. Sapagkat sa magitan ng iyong mga salita ay pawawalang sala ka at sa magitan ng iyong salita ay hahabulan ka. That's how powerful is your declaration. Hindi ka maaaring galawin ng diablo hanggang hindi ka nagsasalita ng negatibo. Yes, gusto ang kaaway. Gusto niya magpahayag ka ng mga negatibo. Gusto niya magsalita ka ng mga bagay na mali. Sa gayong paraan, sisirain ng diablo ang proteksyon sa iyong buhay, sa paligid mo, para magkaroon siya ng paghanap at atakin o silahin ka. Upang makagawa ang iyong pagpapahayag ng mabuting bagay, dapat mong panatilihin ang salita ng Diyos sa iyong puso. Iyong pagbulay-bulayin, pagnilay-nilayin. No? Hindi lamang isang linggo. Dapat araw-araw, we always meditate the Word of God. Pagkatapos, sabihin natin ito at bahagitan natin, magbubunga ito ng buhay. Amen. Kahit po yung ating mamahal sa buhay na wala pa kaligtasan. Don't worry, always pray. Show them the love and the light of Christ. And sa panahon na hindi nagsalita ng Diyos, na ito'y may kapangyarihan, kaya itong bumago ng buhay. Dahil ang Diyos, ang tunay na bumabago. Kung kaya tiyakin, kung kaya tiyakin na sinabi mong tuloy-tuloy, sabihin, palagian constantly, consistently, no? Patuloy. Sabihin natin, bigkasin natin ang tungkol sa pag-iingat o proteksyon ng Diyos sa atin. Always
declare God's protection. Lalo po sa next year, lalo tayong magbigay ng panahon sa kanyang salita. Lalo tayong magdeklara ng mabuti. And we'll see how great is our God. Kung ano mang biyaya ang naranasan mo ngayon, next year, let God make it double, even 10 volts, 30 volts, and 100 volts. Hallelujah! So mula ngayon, pagsimula mo ng tanghalin ang proteksyon ng Panginoon sa iyo. Tanggapin mo. Ingatan mo ang iyong labi. And always remember that you are in Christ. You are part of a new kingdom. Amen? Amen. Let us arise. Ay dito ngayon. Sa mga naroon po sa Zoom, you can join us in our prayer. Sa mga nakarinig po na mensahe na ito, you can meditate the Word of God. Hallelujah. Ora mo. Salamat po, Ama, sa pagkakataon na muli. Kami ay nakapag-aralan, nakapakinig ng iyong salita. Pagpalain mo po ang bawat isa. Dahil mga kapatid na nakikinig kasama namin sa pagtitipo na ito, even there online, live streaming, Zoom. Bless them, O God, and I declare your protection, your divine protection, your divine enablement, your highly favored, O God, your blessing, your amazing grace ay maranasan ng bawat isa. I pray, O God, patuloy mo lalong pag-alabin ang aming paglilingkod, ang aming puso, at ang aming isipan ay lagi namin ituon sa iyong mga kalooban, ano mang aming ginagawa sa aming tahanan, sa aming mga anak buhay, sa aming mga habits, O God, sa aming mga paghayo, sa aming mga tungkulin bilang iyong mga lingkod. Pagpalain mo ang bawat isa. I pray na huwag namin kaligtaan o malimutan, di sandali na kami bahagi ng iyong Panginoon. Kami iyong iniingatan, kami iyong pinoprotektahan, kami iyong pinagpala at pinagpapala, at patuloy na pagpapalain mo na. Kami, Panginoon, patuloy mo pinapalago, tinuturuan, pinalalakas, pinatatatagugan upang kami tumayo lalo po sa huling panahon na ito. Upang patuloy namin iwagayway ang iyong watawat, ang watawat ng iyong pagliligtas, ang watawat ng iyong pag-ibig, ang watawat ng iyong biyaya, ang watawat ng iyong pagpapagaling, ang watawat ng iyong kabutihan. Lord, we pray, O God, in the name of Jesus. Pagpalain mo bawat isa sa aming pong pagsalubo sa New Year, O God. Kaya mo po na pasaganahin mo at enjoy ng bawat pamilya ang tunay, Panginoon, na kasiyahan, kagalakan. Samahan kami. Pagunahan mo kami, Panginoon, lahat ng aming mga activities na gagawin sa kanya-kanyang tahanan. At mapahalagan din namin ang kaligtasan ng bawat isa. Makasunod kami sa mga protocol na itinatakda ng aming pamahalaan. Ingatan na namin kung namin ingatan namin sarili, ay ingatan din namin ang aming kapwa. Sapagkat lalo mo kami doon, lalo ingatan. Sa pangalan ni Jesus, salamat po, Panginoon. Sa namin ibinabalik ang lahat ng pinakamataas na panguri, parangal at pagsamba sa nangutanging pangalan ng aming Hari ng mga hari at Diyos sa mga Diyos. Walang iba kundi ang Panginoon Jesus. Ang lahat po ay magsabi na Amen.